Ikaw si Pedro, at sa butong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hinding-hindi ito madadaig kahit ng puwersa ng kamatayan. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ni San Pedro at San Pablo, ang dalawang tao na kung saan ay napakatibay na haligi ng ating simbahan. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay sumasa ating lahat. Bakit? Suriin natin ang katauhan ni San Pedro at ni San Pablo. Sila, tulad natin, ay mga ordinaryong tao rin. May kahinaan, may mga pagkukulang, at minsan ay may mga kasalanan din. Balikan natin ang katauhan ni San Pedro. Hindi ba't 3 beses niyang itinaktwa ang ating Panginoon? Nantunangin siya ng mga sundalo noong nasa bingit ng kamatayan ang ating Panginoon, "Kilala mo ba ang taong ito?" Ang sagot niya ay, "Hindi." Tingnan din natin ang katauhan ni San Pablo. Hindi ba noong kapanahunan niya, nung hindi pa niya nakikilala ng lubusan ng ating Panginoon, siya ay taga-usig ng napakaraming Kristiyano, at marami ding mga Kristiyano ang kanyang naipapatay. Ang dalawang taong ito ay mahina, may mga kasalanan din. Subalit, noong lubusan na nilang makilala ang ating Panginoon, ay doon na natin nakita ang kanilang pagbabago. Sabi nga sa ating ebanghelyo ngayon, "Sino ako sa anak ng tao?" At ang mga alagad sa pangunguna ni Pedro ay nagsabing, "Si Elias ka po." May nagsasabing si Juan Bautista ka. May nagsasabing si Jeremias ka. Pero sino ako para sa inyo? At ang sabi ni Pedro ay, "Ikaw po ang Kristo, ang Mesiyas." Tunay nga, mga kapatid, si San Pedro ay naging bato at haligi ng simbahan. Si San Pablo naman ay patuloy na nagpahayag ng istorya ni Jesus, at marahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi rin natin maririnig ang istorya ni Jesus. At naong lubusan na nilang makilala ang ating Panginoon, sila ay nagbago, sila ay naging tapat sa ating Panginoon, kahit ito ay nagdulot din ng sinapit ng ating Panginoon ng paghihirap. Kaya mga kapatid, ano ang hamon sa atin ng kapistahang ito ni San Pedro at ni San Pablo? Tayo rin, tulad nilang dalawa, ay pwede ring maging alagad ni Jesus, at tayo rin ay pinananawagan ng ating Panginoon na maging misyonero, at kung ito ay ating tatalikdan, tayo rin ay magiging matibay na pundasyon ng ating simbahan. At bilang pagtatapos, mga kapatid, mahalaga ang taong ito para sa aming mga Redentorista, sapagkat sa taong ito ay ipinagdiriwang namin ang ika-150 taon ng pagpapakilala ng larawan ng mahal na ina ng laging saklolo. Sa larawang ito ay ipinakikita ni Maria ang ating Panginoong Hesus. Marahil din sa kapistahang ito ni San Pedro at ni San Pablo ay ipinakikilala din nila ang ating Panginoong Hesukristo, ang landas na ating susundan, ang landas na ating tatahakin. Pagpalain nawa tayo ng mahal na Diyos at gabayan din niya tayo sa landas ng pagsunod sa kanyang mga yapak.